Dalawang magkasunod na complaint o reklamo ang iniharap ng mga mambabatas sa ikalawang Pangulo sa loob lamang po yan ng 3 araw. Una ay noon pong Lunes kung saan inihain ng grupong akbayan sa pangunguna nitong si Congressman Percival Percivillar Sedanya ang kanilang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ikalaw naman ay inihain ngayong araw ng mga progresibong grupo sa pangunguna naman po yan ng bagong alyansang Makabayan o ang Grupong Bayan, dakong alas 3:38 ng hapon. Tulad po ng unang complaint, ang ikalawang reklamo ay sumesentro rin sa ilang ground tulad po yan ng betrayal of public trust, kung saan ay ginamit muli bilang rason o dahilan ang hindi ko maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education na dati pong pinamunuan ni VP Sara ang confidential funds at maraming iba pang mga kadahilanan. Nakatakda namang isumite sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang dalawang complaint. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag o kasagutan ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Anong nangyayari? Bakit ganire? Akala ko ba hindi importante si VP Sara Duterte? Hindi siya dapat pagkukulan ng pansin. Pero bakit merong impeachment na nagaganap ngayong araw na to? O ito, sinabi ni Marcos. O, ayan o. Well, it was actually a sorry. Nagagaya ako. A private communication. But na-leak na. Agoy, private communication. Pero sinabi naman si Katunying halatang halata eh. No? Naniniwala ba kayo na nagulat si Marcos na nilik ni Katunying? Hindi ako naniniwala dyan. Sorry pero ito si Katunying din eh. Ano rin minsan eh, operator din ito. Napapaghalataan eh. Pero nalik daw. Sige na nga, sabihin na natin nalik. Yes, because that's really my opinion. Ibig sabihin, totoo daw yun. That this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino's life. So why waste time on this? Bakit daw ba mag-aaksaya pa ng oras sa impeachment? Wala naman daw ito matutulong sa mga Pilipino. Diba? Yan ang sinasabi ni Marcos. What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Inulit pa. Ibig sabihin, may emphasis doon. Wala. Mauubos lang daw ang oras ng House. Mauubos lang daw ang oras ng Senate. None of this will help improve a single Filipino life as far as I'm concerned. It's a storm in a teacup. Diyan din po niya sinabi yung unimportant. This is not important. Hindi ho daw importante si VP Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ako ganito lang ho yan. Kasi kung babasahin natin na maigi, ayon sa kanya sinabi, dapat hindi na matuloy yan. It's a waste of time. Ayan, diretsuhan niya sinabi, walang may dudulot ng mabuti ito sa ating taong bayan. Di ba ho? Malinaw. Pero sa kabilang dako naman, mga kababayan, hindi mo pwede may pagkaila ng House of Representative ayon sa kasaysayan ay hindi gagalaw ng walang dikta ng Pangulo. Sa katunayan, nung nakaraang administrasyon lang, talagang hindi dinidiktahan ni Pangulong Duterte ang House. Paano ko nasabi yan? Kahit nga po siya, nagulat siya na sinipa yung Speaker of the House, which is kanya pong matalik na kaibigan. Hanggang ngayon, di ba, kung nagpe-press con siya, katabi niya ho si Alvarez. Sinipa ho. At yan po ay talagang independent na nangyari. Ibig sabihin talagang walang basbas niya. Ngayon, hindi ako naniniwala na wala hong relasyon. Ibig sabihin, hindi ho intact ang relationship ni Romualdez sa Marcos. Una-una, sila'y magpinsan. Una-una, ay pangalawa,
alam naman po natin ang partisipasyon ni Romualdez nung panahon ng kampanya ni Marcos. Definitely, makikita natin na lahat ng nangyayari sa Kamara ay tila may basbas ni Marcos. Di ba ho? Yun ang masasabi natin. Pero kung magtataka ka kung bakit nangyayari tong impeachment, ito ba ay pagsuway, pambabastos ni Romualdez sa kanyang pinsan? Hindi niya ba ginagalang ang kanyang pinsan? O wala po ba siyang takot sa kanyang pinsan? Yun po ba ang dahilan kung bakit natuloy ang impeachment ngayon? Baka sabihin nung iba, hindi pa naman tuloy yan. Nag-file pa lang naman yung makatae. Yung mga progresibong grupo. Kasi ngayon, ang nag-file yan, iba't ibang grupo di ba? Pero kitang-kita naman po natin. Eto may papakita lang ako sa inyong bahagi na kung saan halatang inaalalayan ng pamunuan ng Kamara etong mga progresibong grupo na ito pagdating sa pag-file. Yung optics inaalagaan Inaalagaan ng Sergeant at Arms ng Kamara, which is, alam naman po natin, ang boss niyan si Romualdez. Papakita lang po ako sa inyong video Ito, panoorin nyo ito tingnan niyo. Formal lang. Hindi po pala yan. Ito pala. Sorry naman. Ito. Asa na yan ito. And Yan. every women civil society. Nakikita nyo sa kanan. Ito po yung mga nag-file. Nasa kanan. Pinangungunahan ng isang si Junel. Siyempre, hindi pwede mawala ang optics ng mga madre. Kailangan yan. Lagi nandyan yan. Itong nasa tabi niya, aktibo na to. Panahon pa lang ng mga pinklawan, ng mga dilawan. Yung mga nasa likod, yung mga may tawag doon, may star na yun, mga magdalo yun. Sa kaliwa, sino nasa kaliwa? Yung mga media. Yung iba dyan, bayaran. Hindi lang siguro iba, marami dyan. Hindi natin alam kung sino dyan. Di ba? Alam naman po natin yan. Pag pinlay mo yan, tingnan ninyo di nagpe-press briefing na. Tingnan nyo ang gagawin. Nino, nung nakabarong na nakatayo doon sa ilalim ng logo, yung kanilang Sergeant at Arms na magre-receive ng impeachment, tingnan ninyo ang gagawin Pagmasdan ninyo ang gagawin. Panoorin. Magandang hapon po. Salamat po. Yan na, biglang lights, camera, action. Magandang hapon po. Ayan na, biglang napangitisik. Yung una, wala pa. Hindi pa, taping pa lang, ready pa lang. Hindi pa nagre-ready yung And from every women wala pa. civil society. Wala pa. Okay, lights, camera, action, pasok. Nagpakabit pa ng mic. Nakita nyo, kinabitan ng mic. Nakita nyo? Ayun kinabitan ng mic. Ayan. Tingnan ninyo kakabitan ng mic. And from every Hindi ka nga naman makukuhanan. Di ba? women civil society. Ayan na, kinabit na yung mic. Ayun na, pwede na, ready, action na. Ready, lights, camera, action! Magandang hapon po. Salamat po. Kasama ko po yung mga containers po natin from various sectors para po sumite ang kanila po. Ano sabi? Sabi ng Sergeant at Arms, sandali, hindi maganda dyan. Dito na lang tayo sa may logo ng House of Representatives para mas maganda ang kuha, ayan, kaya sila lumipat. Di ba? Di ba? Talagang alalay na alalay si Sir. Di ba? Todo ang alalay niya sa grupo. Alam na this. Ano yan? Sabi niya, hindi maganda ang cinematography dyan. Kailangan lumipat kayo. Para po sumite ang kanila po. Dito na lang tayo siguro. Para may seal daw. Di ba? Alagang-alaga. Sir, alagang-alaga mo yung mga bata. Gago!
Ano meron? Ano meron? Bakit alagang-alaga? Kailangan maganda optics? O sige, tuloy. Sige na, abot na. Abot na. Verified complaint Ah. impeachment signed by 17 complaints. 17. Talaga. Pag si Dilima nagsalita, alam mo na kagad, no? 17 files by 17. Duly verified. O yan, picturean nyo kasi maganda yung optics dyan. Nasa ilalim daw ng seal. Ayun naman eh. Lagyan nyo pa ng medyo, may bokeh. Alam niyo yung bokeh? Hindi po bastos yun ha. Kayo, bokeh, yung parang blur-blur sa likod. Ganon. Five grounds for impeachment under the Constitution Under the Constitution, 5 grounds. and also the rules of impeachment of the House of Representatives and 24 articles of impeachment ang enumerate and discuss under those 4 or 5 basic grounds for impeachment and duly endorsed by Representative Percy Saldana. So ito na po. Bakit marami talaga sa mga sa mga naandyan, medyo ngiwi? Bakit? Wala akong ibig sabihin ha. Tinatanong ko lang. Kasi itong akbayan na ito, kasama ito nila Ontiveros eh. Pag nagsalita din ito, medyo ngiwi. Wala naman po akong ibig sabihin noon. Tinatanong ko lang, bakit medyo parang ngiwi? Hindi, kasi baka uso, gagaya ako. Di ba? Pag, hindi, alam mo naman, mahilig akong gumaya sa uso eh. Gagayain ko, ititiktok ko rin. Nabasa ko na po kanina. Yung mga complainants kanina. Assisted. Baka po ulitin lang po natin. Nakatayo naman po dito sa harapan yung complainants. Pakilala na lang po muli tayo. Simulan Ayan, ulit. Let's camera action uli. O, di ba? So, kuha uli ng camera. Kakaiba talaga. Iba kayo. At syempre, mga kababayan, alagang-alaga po sila ng Sergeant at Arms ni Romualdez. Tapos, mantakin mo nung pumasok sila dyan, naka-ready na ang lahat ng media. Kasi nakita ko yung unang mga pasok nila dito. Ang haba pa ng nilalakaran nila, dahan-dahan pa sila naglalakad para talaga may drama eh, di ba? Habang naglalakad sila. Yeah? Para may prosesyon eh. Hindi totoo. Panoorin niyo ibang video, parang may prosesyon sila naglalakad dyan. Di ba? Naglalakad po sila na parang kala mo eh. Kulang na lang kumanta ng Ave Maria. Hindi ko po binabasos ha. Pero kasi ganun yun paglalakad nila eh. Kasi may madre. O, di ba? Walang biro. Panoorin niyo ibang video. So, ganyan no ang datingan niya, no? Anyway, ito, panoorin nga natin yung balita mismo na yan, ha? Ito. Formal nang naghain ng reklamo ang ilang sibilyang grupo para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Dumating sa Kamara ang mga grupo kasama si dating Senadora Laila De Lima para ito sa mga aligasyon ng umano'y grave misconduct. Bakit wala na si Trillanes? Napahiya na po ba siya? Hindi, tatanong ko lang kasi nandyan yung mga kasamahan niya, magdalo. Pero bakit hindi na siya? Nakakapagtaka kasi sobrang epal at bida-bida dun eh. Laging nandyan yan eh. Ayan ang pinakamahilig magsampa ng kaso, kaliwat kanan, nagsasampa ng kaso yan eh. Bakit this time wala siya? Baka matanong siya. Tungkol sa sinabi ng AMLAC. Hindi niya masasagot yun kasi sinabi ng AMLAC, di ba? Ano sabi? Hindi po kami nagbigay ng data. Hindi po galing sa amin yung data. Nakiniklaim ni Trillanes kanila galing. Napahiya ho si Trillanes doon. Di ba? Ewan ko, yung kaya ang dahilan kung bakit hindi na nagpunta dyan si Trillanes para hindi na ho siya matanong.
Imposible naman hindi niya kailangan ng media mileage. Kailangan niya yun kasi kulelat siya sa Caloocan eh. Hindi, totoo. Kung ako nga sa kanya, may suggestion ako kay Trillanes. Ako, ito di ba, ang dami namang mga vlogger dyan. Shh! Yung mga vlogger ni Trillanes na kilalang mga bayaran, yung mga, hindi ko sinasabi binabayaran ni Trillanes pero yung mga nagpo-promote kay Trillanes, mga kilalang bayarang vlogger yan eh. Turuan nyo naman ng tama si Trillanes. Ako na lang magtuturo, libre, walang bayad. Kung ako sa inyo, ilagay nyo dito, gumawa kayo ng t-shirt. Para tong t-shirt ko, di ba? Ang ganda ng t-shirt ko. I am not a Filipino for nothing. Ganda, di ba? Di ba? Mura-mura lang yan, bili ko sa TikTok yan. Kung gusto nyo nitong t-shirt ko, nasa TikTok yan. Dapat pala mag-TikTok affiliate ako dyan. Parang kursunada ko yun. Hindi. Anyway, di ba? Ayan po, di ba? Ayan ang ating t-shirt. I am not a Filipino for nothing. Dapat, si Trillanes may t-shirt din. Trillanes, taga Caloocan ako. Gago! Bakit? Kasi hindi alam ng mga taga Caloocan na taga dyan siya. Di ba? Gago! Hindi, totoo naman eh. Bakit? Ang ingay-ingay niya tungkol kay Duterte. Hindi man lang alam ng mga taga Caloocan na taga dyan siya. Takbo siya ng takbo ng mayor dyan. Di ba? Kayo mga bayarang vlogger dyan, nakilala, sabihin nyo naman dito kay Trillanes, maglagay ng Trillanes, taga Caloocan ako. Ganun, di ba? Para naman makilala siyang taga Caloocan. Hinaan nyo naman eh. Nakikilala lang kasi si Trillanes bilang bitter kay Duterte. Nakikilala lang siya bilang pikuntalo kay Duterte. Di ba? Pagawa kayo ng t-shirt, lagay nyo yan, taga Caloocan ako. Di ba? Anyway, tuloy. Conduct, korupsyon, Ayan hindi ko maintindihan bakit si Sir ngiwi din. Hindi ko alam. Dali, linawin ko lang na maigi mga kababayan Concern ako. Hindi po ako nanlalait. Concern po ako. Kasi, alam mo, pag tumatanda ka talaga, nabubungi ka eh. Ako, nabubungi ako eh. Habang tumatanda, unti-unting nababawasan hiping ko. Hindi ko maintindihan eh. Kasi siyempre, kulang na ng vitamina. Medyo nababawasan na ang ngipin mo, nabubungi nga. Minsan, di ba, sabi ng mga dentista, as much as possible, ayaw nating bunutin yan. Gusto natin ng root canal, kung ano-ano ginagawa nila dyan para mapamahal yung bayad mo. Tama, mali. Yan yung mga dentist eh. Pero ako, hindi. Pag sinabi kong, hindi, Dok, masakit. Pagkano, tanggalin mo na, bunutin mo na yan. Huwag nang root canal pa dyan. Huwag nang pasta-pasta. Bunutin na yan agad dyan para tapos na usapan. Sabi kasi sa akin sabi ng mga iba, baka mamaya pag binunot mo yan, magingiwi ka kasi yung bibig mo magkakaroon ng ibang forma. Kaya tuloy napapaisip ako, bakit napakaraming mga congressman nang iwi? Mga ganun talaga sila. Ano ba ang problema? Bungi ba sila? Kasi, meron pa naman ako appointment sa doktor ko this week, sa dentist ko. Ayoko na magpabunot kung magiging iwi din ako. Ang bihira, baka mapagbintangan pa ako ng kung ano-ano. Kasi ba, mantakin mo ako ba si Banat Bay? Ano po ako Vlogger po ako. Ako si Banat Bay. Ala naman paliwanag ko araw-araw. Hindi po ako ngiwilan talaga ako kasi yung ngipin ko. Sagwa, di ba? Gago! Hindi, kaya ako, very concerned ako doon sa mga ngiwi. Kasi baka mamaya, baka ganun na mangyari sa akin. Ayoko naman, di ba? Kaya tinatanong ko, bakit kaya ngiwi to si Sir? Walang ngipin o ano? Ako nagtatanong lang naman. bribery at iba pang paglabag sa konstitusyon. Inendorso na rin daw ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayan So, pakisagot nga po mga kababayan,
pagka, sigurado ako marami nanonood sa atin, mga, alam mo na, may mga edad na. Marami ko dyan. Pinabati ko yung mga bumabati sa akin, may mga edad na. Totoo po ba pag nabungi, nangingiwi? Hindi kasi yun ang pagkaalam ko nung bata ko eh. Oh, huwag ka magpapabunot, mangingiwi ka. Natatakot ako tuloy. Baka magingiwi ako. Pakisabi nga ho, O iba dahilan kung bakit nangingiwi yung mga congressman. Hindi ko alam eh. Baka iba dahilan. Pero sabihin nyo sa akin para hindi na ako magpapabunot. Patatapalan ko na lang patatakalan ng pasta to. Kahit paulit-ulit kasi yung pasta pag kinagat mo tanggal eh. Gago! Mahilig pa naman ako mangagat ng mga buto-buto. Anyway, yun na nga. So, in-impeach na ho. Ay sabihin, finailan ng impeachment si bakit ko naman nasabing tila nang babastos si Romualdez? Kasi ganire. Alam nyo mga kababayan, ako sa tingin ko, hindi maglalakas loob itong grupo na ito kung alam nilang mapapahiya lamang po sila. Kung alam nilang hindi tatalakayin ng kamera, ay hindi ho nila gagawin yan. Kung alam nilang hindi pa hinog, hindi ho nila gagawin yan. Kasi imagine ninyo, ang tagal ng pinag-uusapan itong impeachment. As a matter of fact, tinanggihan nila yan. Sinasabi nila, kaninyo ba nalaman niya? Wala namang usapang impeachment. Kayo lang naman gumagawa ng issue. Di ba? Ilang beses silang din na yan. But this time, may nag-file na talaga. At nakita naman natin, yung mga nakaraang video natin, nadulas mismo si Chua. Sinabi niya na, yan, pwede isama natin yan dun sa pag-file ng impeachment. Ibig sabihin, nakahanda na talaga yung impeachment. Okay? So ngayon, isa na naman tong kumpirmasyon na kung saan, talagang pinahihintulutan ni Romualdez na magkaroon ng impeachment si VP Sara Duterte.